Pindutin nyo po yan, Help Center. At makikita nyo po itong Chat with Gigi. Pindutin natin dahil gagamitin natin si Gigi. So dito, kapag nandito ka na sa Help Center, i-type mo lang po, My GCash Hold. So yan, lalabas po, may nakalagay po dyan na My account is on hold. So ito po yung pipindutin nyo, My account is on hold. So yan po. So yan, maghintay lang po kayo. So ito po yung reply ni Gigi na may form na binibigay. Pindutin nyo po itong show form. Dito ay kailangan nyo pong ilagay ang inyong mga detalye sa mga nakahold ang kanilang GCash. Halimbawa po yung GCash registered name dapat po ay tugma sa inyong GCash na nakahold. Yung buong pangalan nyo po, yung number nyo po, and then yung GCash registered email. Dapat po ay pareho kung ano po yung email na ginamit nyo sa nakahold na GCash. Kapag okay na po yan, kailangan nyo pong itong isend. Gamitin natin ulit si Chat with Gigi. So yan, bagong chat. So dito naman po ay gamitin natin ang submit a ticket. So paano po yan? So dito, ang kailangan mo lang ay i-type ang submit a ticket. So yan po, meron pong lalabas na submit a ticket. Pero ito yung gagawin po ninyo, pindutin nyo po itong arrow na nakataas para po ibigay ang form na kailangan nating gamitin para sa submit a ticket. So ito po yung sinasabi ko, submit a ticket. Pindutin natin yan. So ayan, maghintay lang natin na papunta sa help center sa submit a ticket. Dito ay kailangan po nating fill upan lahat ng mga nandito sa form na ito para po sa mga nakahold o di kaya sa mga may problema po sa inyong GCash account. So dito paalala lang po na dapat po ay naka-screenshot po na naka-hold po ang iyong GCash. So kailangan nyo po yan. So bago nyo po simulan ang form na ito ay kailangan po natin dito ng ID, selfie with ID at mga iba pa. So dito makikita nyo dito, halimbawa po dito, your email address. Yung email address nyo po na nakaregister sa GCash nyo po at saka yung pangalan. Siyempre, yung number po na nakaregister din po, ilalagay nyo po dyan. Dito sa concern category. So, makinig po. Dito naman po sa concern category. Dito po, mahalaga po yan. So, dito, scroll down nyo lang po. Scroll down. Scroll down lang po. At hanapin natin ang tinatawag na I can't log in into my GCash app. So, pindutin natin yan. And then, meron siyang kasunod. So, ito, pindutin nyo lang po kung ano po yung relevant to your case. So ayan, dito po makikita natin dyan. So hanapin natin yung GCash is hold. Ayan po na may nakalagay po, my account was put on hold. So ayan, pinutin natin yan. And then lalabas na po yung mga ibang katanungan dito na kailangan nyo pong sagutin. Halimbawa dito, your account is type. Ayan, your account type. So siyempre kung ano po yung type ng account nyo po. Halimbawa Filipino. So ayan, dito po dahil naka-Filipino lang po tayo. Yan, PH lang tayo. And then yung birthday nyo po, birthplace, and then marami pa yung ano po yung nakalagay na address nyo po sa inyong GCash na nakahold. So yan, and then to, nationality, siyempre Filipino, and then yung ID po na ginamit nyo po na pang-verify po sa inyong GCash na nakahold. Halimbawa yung driver license, tapos yung number po. Halimbawa yung mid, and then yung number. So ano po yung source of funds? So kayo na pong bahala dyan. Nature of work, kayo na pong bahala dyan. So pwede nyo pong sagutin lahat yan para po mas maayos. And then yan, kayo na pong bahala. Source of income. So yan, in A kapag wala. So yung business nyo po kung meron po o wala. So yan, and then kayo pong bahala dyan na sasagot sa mga katanungan dito. So dito po, scroll down lang muna natin. So hanapin natin yung mga iba. So kayo na pong bahala na magsagot po dyan dahil kailangan po yan sagutin lahat. So dito naman po ay patunay na kailangan nyo ng valid ID, and then proof of bills. Ayan mga yan po, kailangan nyo po ng selfie and then yung copy of signature. Kailangan din po yan para dito sa submit a ticket. So kailangan nyo po itong mga i-check. Yan po. So dito po, mahalaga po dito sa my concern. So yung information po ng concern nyo po kay GCash na kailangan nyo pong maayos ang nakahold na GCash account nyo po. So ilalagay nyo po dito. So dapat mas maganda po kapag English. Sabihin nyo lang po na nakahold po at kailangan nyo pong ipaayos. Mas maganda po yan. Explain nyo po ng maayos para po mabasa po ng customer representative ni GCash at matulungan po kayo. And then dito po yung
attach file, yung drop files. Yung sinasabi ko po, kailangan po ng mga IDs. So dito dapat po ay nakahanda na po yun na kayo po ay naka-selfie. And then kayo po ay may selfie na hawak na ID. Tapos yung screenshot po na naka-hold po ang inyong account. Pwede rin po yun. At saka yung mga source of fund nyo po kung ano yung mga bills. Screenshot nyo po yun. So mas maganda rin po na picturean nyo po yung sa may settings po, yung sa may SIM card na dapat po ay nakalagay po yung SIM card nyo po na nakaregister sa inyong GCash. Yung number po, makikita nyo po halimbawa po dito. So dito halimbawa, punta tayo sa my settings and then mobile network, and yan po, makikita po dito yung mga nakaregister na GCash. Halimbawa po, screenshot nyo lang po yan at pwede nyo po itong makatulong para po sa ginagawa po natin. Bago nyo po ipasa ang mga nandito na form na nagawa nyo na po, na-answeran nyo na po. So review nyo lang po, review nyo ng mabuti. O kailangan nyo pong ma-review na mabuti kung tama po yung mga nilagay nyo po, yung concern category, saka yung mga ID at saka yung information. So ayan po, ganyan po. And then kapag okay na po, isubmit nyo na po yan. So meron naman po tayong iba pong paraan. So kanina, yung sinabi ko kanina, dito back po tayo. Pindutin nyo lang po itong nasa gilid, yung tatlo na yan. Ito, tatlo na line, and then contact us. So dito po makikita po ang mga pwede nating tawagan kay GCash. So halimbawa yung sa Globe at TM, so pwede nyo pong tawagan, free po yan sa 2882. And then po sa other network po nakalagay din po yung mga number na ito. So meron pong charge yan. Mas maganda po tumawag po kayo ng 825. So mas maganda rin po yun para po may makakausap po kayo na representative ni GCash. Kung nakatulong ang video na ito, please like, share, and subscribe. And kapag meron po kayong mga katanungan, please comment lang po kayo dyan sa comment section. So yun, maraming salamat po.